Sir, yung district na schedule that's maintained? Well, seems to be on track. Ilang araw bago matapos ang linggo at sa kabila ng malawakang rally na nangyayari ngayon, buo pa rin ang loob ng Office of the Ombudsman na sampahan ng kasong pandarambong si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Nilinaw ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na kahit hindi pondo ng bayan ang natanggap na pera ng senador, may tuturing pa rin itong ill-gotten wealth dahil ayon sa batas, bawal tumanggap ang isang public official ng malalaking halaga ng pera. Sa sitwasyon ni Marcoleta, kabuuang 75 million pesos ang nakuha niya mula sa 3 pribadong individual, bagay na inamin rin mismo ng senador sa kanyang television show. As long as it is given to you by reason of your office. And at the same time, hindi pa dineklara. No? So, when you put all these circumstances together, then you'll be able to say na it's ill-gotten wealth. So, to accept an amount that will double your net worth is significant enough for you to declare either in your SOSE or your SALN. Yun lang. Samantala, dumalo kahapon si Senator Marcoleta sa isinasagawang rally ng isang religious group at sinabing handa na ito sa mga mangyayari sa kanya. Nakahanda po akong magpakulong. Kung kinakailangan maaresto po ako, wala akong problema. Para sa Ombudsman, Well, hindi naman kami ang mag-aaresto nun. It is our job will end at the filing and the prosecution of the case in court. Pero yung pag-aaresto, hindi na ho namin jurisdiction ho yan. samantala nakasampa na sa preliminary stage ang mga investigasyon laban kina Uswag Party List Representative Jojo Ang at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Una nang inanunsyo ni Ombudsman Crispin Remulla na karamihan sa mga reklamong laban sa mga kongresista ay may kinalaman sa mga flood control project at pagkakasangkot sa conflict of interest. Ito'y dahil sa umano'y pagiging mga kontraktor. Bawal ho kasi na magkaroon ng isang construction firm ang mga congressman dahil ang congressman ang may influence over the budget and any reward to a construction company na nakapangalan sa kanila or can be traced to them via beneficial ownership is a violation of that conflict of interest rule. Napakasimple po, no? Napakasimple ng rule na yan. Ayon kay Clavano, batay sa proseso, pasasagutin nila sina Congressman Ang at Congressman Rivera sa mga aligasyong ibinabato sa kanila. Aniya, 2 pa lamang ang maaari nilang pangalanan sa ngayon dahil nasa yugto pa ng fact-finding ang investigasyon para sa ibang tinatawag nilang contractors. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.